Orpheus and Eurydice. Hi! Tawag ng baritonong boses na nakaistorbo sa akin sa pagbabasa. Mahinang sumagot habang kumikislap ang mga mata ko sa direksyon niya. Binigyan ko siya ng nakakainis na tingin. Hello! Maikling tugon ko pabalik. Ngumiti ako ng kaunti. Ipinapakita ko pa rin sa kanya ang aking pinakakunting kabaitan. Pwedeng umupo rito? Tanong niya sabay turo sa upuan sa tapat ng lamesa sa harap ko. Bahagya akong tumango at ibinalik ang paningin sa librong binabasa ko. Teka, sana nga uli ako? Oo, ang Orpheus part, ang paborito ko. Well, sa katunayan, nabasa ko na itong Greek myth ng halos 100 ulit, pero sa tingin ko, hindi ako magsasawa na basahin pa ito paulit-ulit. Sa unang pagkakataon na basahin ko ang Orpheus, halos mapaiyak ako, at yun ang naging espesyal sa iba pang mga alamat na nabasa ko. Natunaw ang aking puso. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, may narinig akong nag-clear ng kanyang lalamunan. Ito rin ang lalaking nang istolbo sa akin kanina. Tinitigan ko siya ng nakataas ang kilay. Naghihintay na sasabihin niya. Ungol niya na parang naubusan ng salita. Lumibot ang mga mata niya sa loob ng library hanggang sa malaglag ang librong hawak ko. Tumingin siya sa akin, nakangiti. Book of Greek myths? Nagbabasa ka rin yan? Yeah, sabi ko at muling ibinalik ang paningin sa libro, saka bumuntong hininga. Ay, nakakainis talagang sinasadya niyang sayangin ang oras ko. Kung nagkataon, sabi niya, paborito mo ba si Orpheus, Greek myth? Natigilan ako saka tumingin sa kanya. Paano mo nalaman? Siya ba ang isang uri ng isang mind reader o ano? Tumawa siya at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Tinitignan ang bawat bahagi ng aking mukha. Nakaramdam ako ng pagkailang, kaya umiwas ako ng tingin. Well, ang pangalan mo ay Eurydice, right? Tanong niya. So, naisip ko na ang paborito mo ay si Orpheus. Since kapangalan mo ang bidang babae dyan, natigilan ako, pero nakaya ko pa rin tumawa ng konti. Medyo tama ka. Pero bukod dyan, I just fell in love with the myth itself. Ngayon, nakuha niya ang atensyon ko. Palagi ako nabibighani sa mga alamat at bagay ng Greek. Ngunit si Orpheus, ang pinaka nakabihag sa akin. Nabasa mo na rin ba ito? Nagkibit balikat siya. The summary lang. Le-lecture nung English teacher namin nung high school. Sagot niya, iyan ang kwento ni Orpheus na umibig kay Eurydice. Nakalaunan ay namatay dahil sa natuklaw ng isang ahas. Tumango ako. Oo, namatay ang pinakamamahal na asawa ni Orpheus sa kwento. Kaya pumunta siya sa underworld na pinamumunuan ni Hades at ng kanyang asawang si Persephone para ibalik siya. At nang sa wakas ay nakarating siya roon. Gamit ng kanyang lyre, tumugtog siya ng magagandang melodies na nagpatunaw sa puso ni Hades at nagbibigay sa kanya ng pagkakataong bawiin si Eurydice. Pero sa isang kondisyon, putol niya sa akin. Dapat sundan siya ni Eurydice sa likod. Pero sa buong paglabas nila sa underworld, hindi na niya ito dapat lingunin bago lumabas ng kuweba dahil mangangahulugang iyon ang pagkawala niya ng tuluyan. Tapos pinutol ko siya. Ito ang paborito kong bahagi. Pero noong si Orpheus ay naglalakad na palabas ng underworld, hindi na niya narinig ang mga hakbang ni Eurydice. Kaya naniniwala siya niloko siya ni Hades, sabi ko. Nang ilang talampakan na lang ang layo nila sa labasan, hindi na niya kinaya at nawalan na siya ng pasensya. Kaya lumingon siya sa likod para lang makita si Eurydice na hinihila ang sarili pabalik sa underworld. And Eurydice is gone forever. Pagtatapos niya at napangiti ako, ang Orpheus ay palaging ang aking paboritong trahedya na alamat, sabi ko. Biglang tumunog ang bell ng tanda ng oras ng klase. Tumayo ako at kinuha ang mga gamit ko. Aalis na pala ako, salamat sa oras. Wait, hindi pa ako nakapagpakilala. Pigil niya. Itinaas niya ang kamay niya sa harapan ko. Ako nga pala si Orpheus. Ngumisi siya. Agad na tumaas ang kilay ko. Pero nang bumaba ang mga mata ko sa ID niya, tumawa ako at tuluyang nakipagkamay sa kanya. Nice to meet you. Sabi ko na idiniin ang tunay niyang pangalan. Lumipas sa mga araw, naging mas close kami.
Sa library kami lagi nakikita at alam ko na pareho pala kaming ABM strand. Kaya minsan ay nag-aaral kami magkasama. Mabilis lumipas ang oras, nagtapat siya ng nararamdaman niya para sa akin at nagdesisyon na ligawan ako kinabukasan. It took me 5 months to finally say yes to him. And napamura ako, nakakaantig ng puso ang makita siyang masaya dahil sa akin. Baby, sa'yo yung lyre? Sabi ko ng isang beses. Pumunta siya sa bahay ko na may hawak na lyre. Yes, baby, binili ko to 2 months ago. Sagot niya. Gusto kasi kitang tugtugan gamit ang lyre, kaya nag-aral ako kung paano i-play. Kaso, isang kanta pa lang ang alam ko eh. At nahihiyang tumingin siya sa akin. Gusto mo bang marinig? Tuwang-tuwa akong tumango. Oo, umiti siya at umupo sa sofa sa tabi ko. Ito ay dedicated sa iyo, baby. Sinimulan niyang kalabitin ang mga string ng dahan-dahan at maingat. Bakit ang sexy niyang tignan? Ng mga sandaling iyon, nagtagpo at nagtama ang aming mga mata sa isa't isa habang siya ay kumakanta ng lyrics ng isa sa mga paborito kong kanta. Sa lahat ng panahon, can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Should I stay? Would it be a sin if I can help falling in love with you? Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa buong oras na kumakanta siya, nakatitig lang kami sa isa't isa. Ang kanyang mapanlinlang na mga mata ay puno ng labis na pagmamahal. At pagkatapos, ang kanyang boses ay malamig ngunit sapat na iyon upang matunaw ang aking puso. Nagustuhan mo ba? Anong niya nang matapos ang kanta? I love it, baby. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, nag-aral ka pa talaga kung paano tumugtog sa lyre para sa akin. Na-appreciate ko talaga yung effort mo. Oo naman, pinisil niya ang ilong ko. Anything for my happiness, Eurydice. I'm your own Orpheus, remember? Nakangisi siyang sabi habang kumindat sa akin. Orpheus? Napangiti ako. Their story is a tragic one. Ibig sabihin, matatapos din ang ating gaya ng sa kanila? Umiling siya. No, I won't let that happen, baby. Dahil kung magkakaroon man ng pagkakaibang istorya natin sa kanila, yun ay ang magkakatuluyan tayo hanggang sa huli. Ang aming relasyon ay nanatiling matatag at mas tumatag pa sa paglipas ng mga araw. Ngunit tulad ng iba pang mga tipikal na relasyon, ang sa amin ay may mga tagumpay at kabiguan na kailangan naming harapin at palampasan ng makagkasama. Right after we graduate from senior high school, kinakailangan kong umalis ng probinsya at mag-migrate sa Manila para doon ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Madali lang naman sana sa akin ang umalis dahil lumaki akong independent at hindi umaasa sa mga magulang, pero naisip ko, si Kurt, alam ng Diyos kung gaano ko gustong manatili sa kanya. Ngunit kailangan kong umalis. Kailangan mo ba talagang umalis, Yuri? Umiiyak na tanong niya, kailangan mo ba akong iwan dito? I'm sorry baby, pero kailangan, sabi ko, at marahang hinawakan ang mukha niya. Huwag ka nang umiyak, babalik naman ako eh. Kailan? Sa 5 taon. Sabi ko, hihintayin mo ako ng 5 taon at babalik ako. Paulit-ulit siyang tumango. Okay baby, hihintayin kita. Palagi ako maghihintay kahit kaano pa katagal. 5 years from now, ako pa rin ha. I promise. Ilan mang taon ang lumipas. Ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. I love you. At tinatakan niya ang kanyang pangako ng isang mapusok na halik. Nang matapos ang flashback ng mga alaala namin, bumalik ako sa aking katinuan at napagtanto ang presensya niya sa aking harapan. Ilang buwan na rin ang lumipas mula noong huli tayo nag-usap. Isang nakakabinging katahimikan ang namamagitan sa amin na para bang walang may lakas ng loob na magbitaw ng kahit anong salita para magsimula ng usapan. Tinitigan ko siya ng masama. Kung ikukumpara sa huling pag-uusap namin, mas payat siya ngayon. Ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nakikita rin. At isa pang napansin ko, he looked so devastated. Anong gusto mo? Walang pakialam na tanong ko. Nagplaster siya na mapanglaw ng ngiti sa kanyang mukha. I miss you, Eurydice.
Hindi ako nagsalita, nanatili akong nakatitig sa kanya. Wala pa ring emosyon. Tapos ka na ba? Tanong ko. Kung tapos ka na, aalis na ako. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita at mabilis na akong tumayo. Bakit kasi nagkita pa tayo ngayon? Bakit nandito siya sa Maynila? Eurydice, narinig kong tawag niya. Bago pa man ako makaharap, ay naramdaman ko na ang kanyang mga bisig sa bewang ko. Natulala ako, narinig ko siyang suminghot at tumulo ang mga butil ng luha sa balikat ko. Humugot ako ng malalim na buntong hininga na maramdaman ko ang tibok ng puso ko. I love you, he said, his voice cracking. Mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi na, sagot ko at kinalas ang kanyang braso. Pero mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Sabi mo sa akin, 5 years ago, magiging tayo pa rin. Babaguhin natin ang kalunos-lunos sa kapalaran ng mga paborito mong alamat. Magiging Orpheus at Eurydice hanggang dulo. At papatunayan natin yan, di ba baby? Lalong sumikip ang puso ko. Nangingilid na ang mga luha ko. Napamura ako. Kahit gaano ako nasaktan ngayon, nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya. Sa natitirang lakas ko, humiwalay ako sa yakap niya. At tinuro siya. Nanginginig ang mga kamay habang nanilisik ang mga mata ko sa kanya. Huwag na huwag mong ikukumpara ang love story natin kila Orpheus and Eurydice. Dahil lang sa atin ay malayong magkaparehas. Sabi ko nang binibigyang diin ang bawat salitang binibitawan ko. Baby naman, please. Umiiyak niya sabi. Bumalik ka. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. At pinapangako ko na di ko nasasayangin ko. Hindi, sabi ko na may wakas. Hindi ka na, at hindi kailanman magiging Orpheus ko. Kirk, dahil simula nung lumiyon ka sa iba, nawala na rin ako sa buhay mo. At katulad ni Eurydice, sa alamat, hindi na ako kailanman babalik sa'yo.